Yan, yung mga iba po parang nakabakasyon pa, nasa dagat pa, nagsiswimming. Ayan. Let me share po this devotion of mine last night and kaninang umaga. Hindi pa po ako yung mag-preach, pero share ko lang po to. If you are the son of, ayun, kung familiar po kayo nung time na tinetempt ng kaaway ang Panginoon, dito sabi niya, if you are the son of God, He said, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. So, meron pong nawawalang mga words dyan, which is, next slide po. Ito po talaga yung kinote ni devil, no? Pero may iniwan siyang isa. Sabi niya, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. No? Iniwan niya po or inalis niya po yung in all your ways. Why? Because it's tantamount to this one. Hindi po, next verse. Ayan. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Kasi po, iniwan niya yon. He specifically left that out dahil ayaw niyang ma-remind tayo na we should acknowledge God in all our ways. Bakit? Kasi when we acknowledge God in all our ways, definitely we can rebuke yung kaaway. We can rebuke any negativity in our thoughts, in our life. And truly nga po, yun lang po yung part natin, is to simply acknowledge what God has done already for us, And ayun po, may it be your job, your life, your relationship with other people, your relationship with God, Kapag po in-acknowledge natin siya, lahat po is magka-follow. Kaya po tayo po ngayon ay tumayo at purihin po natin siya. Hallelujah! Let's give Him a hand. I want to know you so much more than I
be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Hallelujah. Let's give him the mighty hand of praise to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. We will give praises to you, O God. We will give thanks to you, for you are good and your love endures forever. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we will sing with all of our hearts. We will sing praises to you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we will sing forever. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For he is good, he is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing. Yes, Jesus, we will give it all to you. Sing Oh, praise. hallelujah. With a mighty hand and an outstretched arm, his love endures forever. For the life that has been reborn, his love endures forever. Sing praise.
endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Hallelujah. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever you are faithful. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever you are faithful. Oh, we sing. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever. Give the mighty kind of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Whew. In every day of our lives, we are experiencing decisions. We are making decisions. And there are times in our lives where we need to make a huge decision in our lives. And I hope and I pray that in making decisions in life, we always align it with what God has promised us, with the word of the Lord, with His goodness in our lives. Because I know we can testify that a decision made with the guidance of the Lord has always a good outcome in our lives. And I know we are always acknowledging God in every decisions in our lives. Hallelujah. And I hope that we are letting the Spirit of the Lord to lead us in our path. Hallelujah. Come on, church. Let us worship the Lord. This is my worship. This is my offering. In every moment, I withhold nothing. I'm learning to trust you, even when I can't see it. And even in suffering, I had to believe. If you say it's wrong, then I say
say release, I'm letting go. If you're ready with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. When you say be still, then I will wait. When you say it's trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Hallelujah. May the Spirit of the Lord lead us in our way. You feel like a burden, but once I could grasp it, you took me further than I was asking. And simply to see you, it's worth it all. My life is an altar. Let your fire fall. When you say it's wrong, then I say no. When you say release, I'm letting go. When you're ready with me, I'll begin. When you say to jump, I'm diving in. When you say be still, then I will wait. When you say to trust, I will obey. Never wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. When all hope is gone and your word is all I got, I have to believe you still bring water from the rock to satisfy my thirst, to love me at my worst. And even when I don't remember, you remind me of my word. I don't trust my ways. I'm straining in my thoughts. I lay down everything, 'cause you're all that I want. I've landed on my knees. This is a cup you have for me. And even when it don't make sense, I'm gonna let your spirit lead. I'm gonna let your spirit lead. Spirit, lead me. I'm gonna let your spirit lead. Spirit, lead me. I'm gonna let your spirit lead. Spirit, Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. When you say it's wrong, then I'll say no. When you say release, I'm letting go. When you're ready with me, I'll begin. When you say to jump, I'm diving in. When you say be still, then I will wait. When you say to trust, I will obey. You're the only truth, the light, the way. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Spirit, lead me.
church. Say it. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord God. Tunay nga, Panginoon, hindi ang aming feelings, hindi ang aming sitwasyon, hindi ang aming pinagdadaanan ang siyang magdidikta upang purihin ka namin at sambahin sa umagang ito. Kundi, Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa amin, kung ano ang pinadama mo sa amin, nung ipagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak, nung ipadama mo sa amin ang walang kondisyong pag-ibig mo sa amin, nung inalay ng aming Panginoong Yesus ang kanyang buhay kahit na kami mga makasalanan pa. Lord God, ang pag-ibig mo, ang kalaliman ng pag-ibig mo, ang katapatan mo, ang kabutihan mo, Panginoon, ang siyang magdidikta sa amin upang ikaw ay purihin namin at sambahin sa umagang ito. Kaya kapatid, kaya mo siyang purihin, kaya mong itaas ang iyong kamay, kaya mo siyang sambahin sa umagang ito dahil sa kabutihan na ipinadama ng Diyos sa iyong buhay. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord God. Oh, hallelujah, Lord. We praise you, Lord God. Hallelujah. Oh, napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, Ama. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa inukol mong pag-ibig sa amin, O Diyos. Sino nga po ba kami para pagtuunan mo ng iyong pansin? Para pagtuunan mo ng iyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Maraming pong salamat, O Diyos. Napakabuti mo. Tunay nga, Panginoon, we are special in your sight, Lord God. Salamat po dahil ipinakaloob niyo sa amin ang dakilang pagpapala ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, sa buhay namin, the more, Lord God, na nakikilala ka namin, the more na naunawaan namin ang iyong mga salita. Lord God, tunay nga po, Panginoon, nakikita namin kung sino kami at kung sino ka sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nagkakaroon kami ng intimacy sa inyo, Lord God. Nagkakaroon kami ng malalim na relasyon sa inyo upang makita po namin, O Diyos, ang inilaan mo ng pag-ibig sa amin, upang makita mo ang inihanda mo ng mabuti para sa amin. Oh, hallelujah, Lord. Salamat sa inyong mga salita. Salamat, Lord God. Dahil sa pamamagitan, Lord God, ng aming malalim na relasyon sa inyo, we see the unseen. We see the spiritual thing in our life. Nakikita namin ng may kaliwanagan ang gawa mo, ang ginawa mo sa aming mga buhay. Oh, we praise you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Dahil, Panginoon, the more na nakikilala ka namin, Lord, nakikita namin that Jesus is the hope of glory. That Jesus is the author and the finisher of our faith, Lord God. Salamat po, Panginoon. Mananatili kami sa inyong mga salita. Mananatili kami, O Lord, na nagtitiwala sa inyo. Dahil, Panginoon, ang nagtitiwala sa inyo, Lord God, na naka-stay focused on your word,
truly, Lord God, nakasusumpong ng tunay na kapayapaan ng kanyang buhay. Kaya purihin ka, O Diyos, sa umbagang ito. Purihin ka, O Lord God, pasalamatan ka sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen, amen. When you say it's wrong, then I'll say no. When you say release, I'm letting go. When you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. When you say be still, then I will wait. When you say to trust, I will obey. You're the only truth, the life, the ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Hallelujah. Hello. Announcement po sa mga women's, ano po. Meron pong summer fellowship sa May 21. Ito po ay Friday. May 2. May slash lang pala, akala ko. Okay. Akala ko 21. Slash lang pala yon. Okay, May 2. Friday po ito, 4 p.m. po onwards. Ito po, LMT Farm and Private Pool sa Pangmaysak, Angeles, Pampanga. Okay. Ano daw po? Santa Clara. Okay, Santa Clara daw po. Oh, sige po, tayo po'y nasa bahagi ng pagbibigay. Tayo po'y sumandaling yumukot manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw po ang unang nagbigay, Ikaw po ang unang umibig, Ikaw po ang unang nagmahal sa lahat ng tao, Panginoon. Kung kaya, O Diyos, hayaan po ninyo na kami naman po ang makapagbigay, Panginoon, ng buong puso at hindi napipilitan lamang sapagkat, Panginoon, ito po ay ito po ay dapat naming gawin ng may pag-ibig sa puso, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri, pagsambat, pagdakila sa pangalan ni Jesus naming Diyos. Amen. Amen. Thanks the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, Sing praise. Ayan. A blessed Sunday po sa inyong lahat. Ulit. So, wala pong ibinigay na papel sa amin. So, ibig sabihin, wala pong bagong dalo. Tayo pong lahat ay tumayo at i-welcome po natin ang bawat isa. Ayan, batiin natin sila ng may ngiti sa ating mga labi. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will
Okay, good morning po sa inyong lahat. Almost 3 days na ako masama ang aking pakiramdam. Parang may sumisigaw sa akin na, sino ka? Sabi niya. Sa gabi talang nanginginig ako sa, di maganda nga. Palagi parang nagpa-plus sa akin, sino ka? Sabi niya, no? Dahil yung topic natin ngayon, about the power of vision. Para sa likod ng isip ko, parang pinaplas ng tanong na yon, sino nga ba ako? Ganon. Kaya yun ang message natin na pag-uusapan about the power of vision. Sa ating 25 to 2025 tema natin, for such a time as this, sabi niya. Sa next slide, sa second quarter natin, faith that sees God's providence, the story of Joseph. Ang aking tatalakayin sa umagang ito, the power of vision. God's revelation of the future. Sabi ko, habang ginagawa ko to, parang hindi magkamayaw ang aking puso at ang aking kaisipan, dapat ko nga itong sabihin. Ba't kaya dapat ito ipangaral? Ba't ito pa yung napili ko? Okay? Dalangin ko sa Diyos na matapos ko ang aking pagpapahayag sa lakas niya. Okay. Nais kong basahin dahil wala sa PowerPoint. Nais kong basahin ang temang ito. Ang sabi ito sa chapter 37, verse 1. Si Jacob ay natili sa Kanaan, sa tirahan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon na, 17 years old, teenager. Okay? Na nag-aalaga siya sa kawan ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak nina Bilha at Silpa. Nice kong mag-stop doon. Itong dalawang babae na to, hindi to ang legal. Kapag nasabi legal, sa larangan ng konstitusyon ngayon sa bansang Pilipinas, ang legal na asawa ay yung kinasal. Okay? Pero sa panahon na yun, dahil katulong sila ng asawa ng kanyang ama, maid, kumbaga. Dahil sa kultura nila, kung ano yung pag-aari ng babae, ay mayroong kanya-kanyang katulong yan. Magasano, binubuli siya, binubuli ng dalawang maid. Hindi ko alam, ibang term. Tuloy natin, okay? At ang sabi doon, alam niya na masama ang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Kaya't ang mga ito, isinumbong niya sa kanyang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa sa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya, matanda na siya nang ito'y isilang. Ginawa niya ito ng damit na mahaba ang mga manggas. Mahaba at may manggas. Okay? Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahan mabuti si Jose. Minsan, nanaginip siya at lalo silang namunhi nang ito'y sabihin niya. Napanaginipan ko, wika ni Jose, na tayo ay nasa bukid, nagbibigkis ng trigo. Tumayo raw ang aking bigkis at yumuko sa paligid nito ang inyong mga bigkis. Ng verse 8, ano? Ang ibig mo bang sabihin, maghahari ka sa amin? Tanong nila at lalo silang naggalit kay Jose. Verse 9, nanaginip ulit si Jose. Hindi natin alam kung ilang araw, ilang buwan ang pagitan nito. Nanaginip ulit si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid. Nakita ko ang aking panaginip na ang araw at buwan at isang bituin ay yumukod sa akin harapan. Verse 10, sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y naggalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng kanyang ama. Kami ng iyong ama't ina at mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Hindi naman ito maisip ng kanyang ama. Nung baguhan ako ng patay, nung nabasa ko to, kapatid ko sa Panginoon, ini-encourage ko kayo, basahan nyo ito para the story of family. Napakaganda ito.
Napakaganda. Ngayon, ang ating tatalakayin ngayon, meron tayong tatlong pag-uusapan sa oras na ito. Sa sitwasyon na yon, si Jose ay nasa lugar na kung saan siya yung pangalawang bunso sa anak ni Israel o ni Jacob. Nagsumbong sa kanyang ama na siya ay sinasaktan. Hindi ko alam kung ito'y physical abuse, mentally abuse, o emotional abuse. Kapag sinasaktan, hindi isang word lang, pero marami. Either nasabi na, ay ikaw, Jose, tulong. Isa kang tulong. Alam niyo yung tulong? Yung pinakalatak sa mga baboy, may tulong na parang walang pag-asang lumaki. Parang ano lang. Yun na. No? Ang hirap kasi yung pangtulong. Yung parang parang pandak na mali. No. Yung maliit siya na parang hindi siya pwede, gano'n. Parang hindi siya pwedeng i-market. Okay? Yun ang sabi. Siyempre, masakit rin yun. At maraming mga nagsasabi nito, yung mga kapatid niya, kay Silva at kay yung dalawang mate. Okay? Physical abuse, emotional abuse, either physical abuse. Kapag nagsasalita ang tao, pwede rin siyang manakit. Ito ang naramdaman ni Joseph. Sa palagay ninyo, kung kayo ay lulugar sa kalagay ni Joseph, araw-gabi nasa isang bubong sila. Halos gusto na siguro ni Joseph, huwag nang umuwi. Kasi nabubuli siya. Okay? Anong maramdaman mo kapag ikaw ay nasa loob ng isang pamilya? Na parang ikaw ang pinag-uusapan, ikaw ang binubuli. Dahil wala kang ganito, wala kang ganyan. Hindi ba masakit yan? O hindi yan masakit, pastor ha? Praise God. Isa kang taong bato. Nakarandas ng pain si Joseph. At sinumbong niya sa kanyang tatay. Okay? Number one, sa pagkakataon nun, nagbigay ng Diyos ng isang pangitain ng vision. Yung vision na yun, para makita ni Joseph na siya ay mayroon siyang tinatawag na purpose. Kung babasahin natin ang buong kwento, hindi nagtanim ng galit si Jose. Dahil alam niya kung sino at ano ang purpose niya. Okay? Ang sabi dito, sa first slide natin, na by the way, ang vision, it means, okay, supernatural. Supernatural. Mode of revelation. Paraan ng kapahayagan o divine communication. Ang sabi dito, what is vision? Vision is an ability to literally see the invisible in order that makes impossible. Possible pala. Okay? Ang vision ay isang kakayahan na makita at ang mga hindi nakikita upang gawin itong posible. At habang ginagawa ko ito, biglang pumasok sa aking kaisipan yung Hebrew chapter 1 verse 11. At ang sabi doon, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at pananatigan, okay, sorry, tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Ayun. Okay? Ano pala doon sa Hebrew chapter 1? Now faith is the substance, the things hope for, evidence that things cannot see. Parang tila magkahawig ang dalawang ito, vision and faith. Na parang ang vision ay parang hindi na nakikita ng iyong mata. Pero nakikita ng iyong vision, either na yung faith. Ang vision ay isang parang tinatawag na isang sulyap. Vision is not just a glimpse of picture. Nung nanaginip si Joseph, okay, pinakita ng Diyos sa kanya sa magitan ng dalawang ilustrasyon, yung trigo at ang buwan at bituin at ang araw ay yumukod sa kanya. Isang picture yon na kung saan
ang kategorya ng picture ay hindi nagbabago. Ang mga picture ngayon, kapag pinicture ka, ipinit yan, ilang buwan lamang nagbabago na yung kulay. Pero yung mga sinaunang picture, kapag pinicturean ka, yung lolo't lola mo, hindi pa rin nagbago ang kulay nun. Kung ang lolo mo, nakapicture siya, nakaganito, hindi nagbago ang posisyon ng lolo mo sa picture na yon. Ibig sabihin, yung ipinakita ng Diyos sa pangitain, sa vision ng Diyos kay Joseph, hindi nagbago yon. Lumipas man at lumipas man ang panahon, anuman ang sitwasyon, anuman mga pangyayari, anuman saklap, anuman kapig-atihan na dinanas sa kamay ng kanyang mga kapatid, hindi nagbago ang purpose at ang plano at ang layunin ng Diyos kay Joseph. Okay? Sa next slide, sabi doon, many are the plans in the man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Marami sa atin, meron tayong tinatawag na natural vision. Alam natin, kapag nakikita natin to, nangangarap tayo. Parang tumatanaw tayo sa hinaharap, sa ating buhay, bilang mananampalataya. Tayo mga tao na nabubuhay sa planetang ito, meron tayong tinatawag na vision. Sa bansa, meron tayong tinatawag na vision and mission. Sa isang organization, meron siyang mission and vision. Lahat ng mga asosasyon, federasyon, may mga vision mga yan. Hindi pa to nakikita ng mata, pero nababanag nila kung ano, after 5 years, eto na. Sa ating pamilya, sa ating mga anak, alam ko, meron kayo rin vision sa inyong mga anak. Naalala ko yung panganay kong anak na si JJ, ganon. Nung 1-year-old pala siya, sabi ko, hindi mahilig yan mga yan sa perya, ganon. Hindi hawak ko ganito. Siyempre, kapag alam mo naman yung bata, hindi niya makikita yung doon. Hindi ko nakikita, sabi niya. Hindi mo nakikita, sabi ko. Oo. At kinuha ko siya, ipinatong ko sa aking balikat. Dito, ganon. Ngayon natatanong niya, ang ganda, sabi niya. Dahil perya, gusto ng mga bata yan. Yun ang tinatawag na eyesight is very limited. Pero ang vision, beyond the limitation. Okay? Ang sabi ito, your eyes is limited by the present. Your eyes is limited by the present. Ang mata natin ay limitado sa kapanahon natin. Anong nakikita ng iyong mga mata sa oras na ito? Wall, logo, yan ang nakikita ng ating mata. Pero kapag gamitin mo yung vision, it transcends in this wall. That is vision. Kapag nag-asawa ka at nagkaanak ka, mayroon kang pangarap na nakikita. Mayroon kang nababanag mo sa dating na panahon. That is vision. Kapag isang mapapahamak ang tao, sabi daw, people perish because of lack of wisdom. Nais kong gamitin, people perish because of lack of vision. Kapag isang pamilya ay wala siyang pangitain, wala siyang purpose, wala siyang direction, saan pupulutin ang pamilya natin? See? Ang vision ay importante sa isang pamilya. Kaya kapag ako'y dumadaan sa school, napadaan ako sa misco, sa aking eskwelahan. Pinagmamalaki ko ang aking school. Dito ako nag-grade school, yan. Sa Lapungan Elementary School, alam mo yung flagpole na yan? Katuwing naalala ko yung flagpole na yan, naalala ko yung classmate kong magpa-flag ceremony kami, doon ko tinanggalan ng salawal. Ganyan ako kasalbahin ng panahon ko yon.
yung flagpole na yan, sabi ko, andyan pa rin yan. Kaya sabi ko, yung mga bagay na, meron tayong vision nakikita eh, pero paatras eh. Ang nakikita natin, nung yung nangyari na, binabalik-balikan natin. Binabalik-balikan natin yung tagumpay natin, tapos na ang trophy, tapos na ang laban. Oh, tapos na ang laban, tapos na ang eleksyon. Tapos na ang kasaysayan natin bilang binata at dalaga. Naalala ko si Pastor Gerald noon, nung first kami nagkita eh, sabi niya sa akin, dahil nakashort ako noon, kinikwento ko si Pastor na amok kumakay kami mag-asawa. Si Pastor Gerald sabi ko, dahil itong panaginip na to, parang na-experience ko din. Sabi ko, si Pastor Gerald, sabi ko nung binata yan, sabi ko, kasama ko siya, oo, sabi niya, siya nang nagsabi sa akin yung short movie shop, sabi niya, ganito, sabi niya, no? Di ko naman pansin yun. Tapos naka-boxer pa ako nun eh. Yan, talakad yan, talakad yan. Tapos sabi na, dahil, parang sabi na miss ko, parang nakita na rin kita na ganito. Yung panahon na ganito, parang yung nangyayaring mga moment na yun, isang ala-ala na lang. But never kang pa-control sa nakaraan mo. Meron kang vision eh, pero patras. I-ready natin kung ano yung future. Huwag kang matakot na mangarap. Huwag kang matakot na mag-fail. Normal lang yan. Kung kamali yan, marami ako niyan. Pero nagpapatuloy ako. Amen to ba? Huwag kang matakot na mag-fail. Kaya sabi ko, nung ginagawa ko to, sabi ko, napakasarap na mga message na to, na mga hinihanda ni Pastor Anoy, sabi ko. Parang baboy, sabi ko. Palaging ibinibigay sa mga preacher yung tinatawag na special cut. Hindi buntot ang ibinibigay sa isa, kundi puro special cut. Kaya marami akong narinig ng mga pastor, mga Christian. Sabi niya, may isa na nagsabi, alam nyo, mapalad kayo, sabi niya. Listen, my brethren. Ito narinig ko sa iba, hindi ko to gawa-gawa. Napakapalad ninyo, sabi niya. Bakit? Sabi ko naman. Yung leader nyo, sabi niya. Say, Pastor Gerald, narinig niya. Nagsalita. Kahit na ganyan yung sitwasyon niya, sabi niya. Pero sabi niya, napakalusog ninyo. Samantalang yung ganito, sabi niya. Hindi naman siya ganyan, sabi niya. Mas malakas pa sila. Pero bakit ganun yung kinakain namin? Ano ba yung ibig kong ipunto rito? Yung natatanggap natin every Sunday, it is a pure milk. It is a pure gospel. Hindi alam mo yung sa baboy, yung tapa lang, tapa. Yung taba lang, yung tapi. Hindi tapi ang binibigay ni Ma'am Noy sa atin, kundi special cut. Okay? When God gave us a vision, He provides divine revelation. Kapag ibinigay ng Diyos ang vision na yon, hindi lang ipinakita kay Joseph yung a glimpse of picture. Hindi lang ipinakita ng Diyos and after that, bahala ka na Joseph kung anong mangyari sa buhay mo. No! If God gave us a vision, He provides divine revelation. Ano yung divine revelation? Divine revelation is the Word of God. It's not our own words. It's not our own definition. It is a divine revelation from God. Kaya napakahalaga sa atin kapag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, kapag ikaw yung minsan naglilinis ng bahay o whatever, mayroon kapahayagan ang Diyos sa buhay natin. Ano pa ang ipapahayag ng Banal Espiritu sa iyo kung hindi ka nag-meditate ng kanyang mga salita? Kung hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon? Kahit sino ang mangaral dito, let them, pakinggan natin siya.
Hindi madali nandito. Ay, talaga matagal na nagpipreach yan. No, hindi kami ganun. God gives us vision. He provides divine revelation. Kung ang Diyos ay nagbigay siya ng pangitain, siya ang magbibigay ng banal na kapahayagan sa iyo. At may empowered ka. Ito, sabi ito, what does eyesight can do? Ano nagagawa ng ating mata? Your eyes is limited by the present. Nasabi ko nga ito. But vision, see beyond the present. And that is called future. Ang vision, ang sight, ay pinapakita kung ano yung present. Pero ang vision, nakikita niya yung future. Hindi yung future after 1,000 years, 1 year, no. Hindi siya ganyan katagal. Katulad sa awit, He hold the future. Pwedeng bukas, pwedeng mamaya. That is the future. Kaya sabi doon, sabi ng Paul, Son, walk by faith, not by sight. Pinapakita lagi ng aking mata kung sino ako. Pinapakita niya lagi, yan ang struggle ko sa buhay. Ipinapakita ng mundo kung sino ako. I'm not qualified. Mas qualified ka pa sa akin. Because of the grace of God. Dahil ganito ako. Hindi dahil magaling ako. Ano kung kinagagaling ko? Because of Christ. Wala kang makitang mabuti sa akin kundi si Kristo. Wala akong trophy, wala akong degree. Praise God. Nakatanggap ako ng, tawag dito, hindi naman medal. Bulaklak lang. Sabi ko sa mga anak ko, buti kayo may ganyan. Ako wala akong natanggap na ganyan. Puro mga bulaklak lang. Sampagitan, na may malaking mabilog dito. Nakikita ko sa mga, sana magkaroon ako ng ganyan. Ingit ako sa ganun. But praise God. Kung nakadepende lang ako sa aking nakikita, sa aking sitwasyon, baka ayaw ko na. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians, walk by faith, son. Walk by faith. And not by sight. Lumakad ka sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay katiyakan. Sigurado. Hindi tsamba-tsamba. Huwag kang magdepende kung ano yung nakikita. Kung ang nakikita na yung pamilya mo ay parang walang sinabi, walang kakayahan, wala silang ganito, pwede kang ma-discourage, ma-disappoint. Let us walk in the faith of the Son of God. Palakpakan minsan pa ang Panginoon. Lumakad ka sa pananampalataya na bigay ni Kristo. Lumakad ka dun, kapatid. Kung lalakad tayo sa physical, sa ating nakikita, hindi ka ba ma-discourage? Maging sa akin, madi-discourage ka. Okay lang sa akin kung ikaw ay makinig na nakapikit ang mata. Habang nakikita mo ko, pwede kang ma-discourage. Pero habang ikaw ay nakapikit, hindi ka ma-discourage dahil si Kristo ang nakikita mo. Huwag na kayong pumikit, baka matulog kayo. Hindi, nagpipray lang ako. I praise God. Meron akong nagpipray sa akin. Okay, why vision? Why vision is so powerful? Bakit ibinigay ng Diyos ang pangitain kay Joseph? It can change your perspective on life. It breaks your limitation. From ordinary to extraordinary. To natural. From natural to supernatural. Yung eyesight natin, yung mata natin, pinapakita niya yung limitation natin. Pero yung pangitain ay linalampasan niya from ordinary to extraordinary. Kaya ganyan kasidhi si Paul na lumakad ka, walk by faith and not by sight. Yung mga natural,
naalala ko, sorry Ma'am Noy naalala ko si Ma'am Noy noon, nung hindi pa sila kasal noon, ni Pastor. Si Ma'am Noy noon, andun sa kabilang dulo. Hindi siya lumalapit dito. Ay, hindi mo marinig ang boses ni Ma'am Noy. Talaga. Kaya sabi niya lagi, hindi niya likas sa kanya yung maboka. Because of Christ. Nakita, ako ang isa sa mga witness. Nakita ko yon. Yung limitation natin, if you have vision, no? Kung meron kang vision, meron kang pangitain, no? Mababago yung tinatawag na perspective sa buhay mo. Mababago yung perspective mo. May iba yung pananaw mo sa buhay. It breaks your limitation. Talagang babasagin niya yung mga bagay na kumokontrol sa iyo. Kasi i-design ka ng Panginoon na itinanghal ka ng Diyos. Ginawa ka ng Diyos na isang tao na kung saan gagamitin ka ng Diyos sa kanyang kapurihan. Gagamitin ka niya. Huwag mo sabihin na nahiya ko, hindi ko kalikasan ng maboka. Hindi ako kalikasan ng madaldal. Hindi sa kalikasan yan. Bakit ako? Bakit kami? Because of Christ. Because of may ipinakita sa amin kung bakit kami nagpapatuloy. Kung wala kaming nakita patungkol sa Diyos, aatras na kami. Baka ako mauuna. Because of that vision, it breaks our limitation. Kapatid ko sa Panginoon, kung anong nakikita mo sa mata, huwag kang patali dyan. Because we have vision. His vision is our Lord Jesus Christ. Huwag kang tumingin sa wala kang magagawa dahil ganito ka. No, huwag ka nun. Hindi siya ganyan. What does vision can do? Anong nagagawa ng vision? You see beyond the eyes can see. Talagang lalampasan niya yan. Ganyan sa ka-powerful ang salita ng Panginoon. Sandali lang. Ay, buti ay nadala ko. Ito. Yan. Alam niyo kung ano to? Naalala ko to nung sample ni Pastor noon eh. Alam niyo to na to? Ito, mangga. Buto ng mangga. Buto ng mangga sa aking kamay. Buto to, kung gagamitin ko ang aking mata, ang makikita ko rito, hopeless, alone, dry, unuseful, unvaluable. Dearth, no drive, no life. Yan ang nakikita ng aking mata. Walang kwentang buto. Isang marumi, basura, itapon. Yan ang nagagawa ng mata. Yung eyesight natin. Sa family natin, ano nakikita mo? Nakita mo ba yung mismo? Kahit na nagpapaganda ng pagpapaganda sa salamin, almost 2 hours sa salamin, ikaw na asawa, anong tingin mo sa asawa mo? Kung kapag hindi na bago ang iyong pananaw, tingin mo sa asawa mo, pasas. Kahit anong paganda ng mismo, kung ikaw na lalaki, ang tingin mo sa asawa mo, pasas. Kahit na lahat ng pagmamakeup dyan sa personal collection, ilagay niya sa loob ng bahay mo, kung tingin mo pa rin ikaw na asawang lalaki ay pasas, walang kwenta ang mga magagandang kalakuti. Yung kukuryo at saka chinchanshu, yan, yung mga ganyan. At saka yung ano niya, yung guwit sa kilay, talagang almost 3 hours, ginugugol na yan. Until na ikaw, na sa lalaki, ang tingin mo sa asawa mo ay pasas, walang kwenta ang palamuti na yan. Amen po ba? Pero, ayan, kapag nabago ang iyong pananaw, lagi ko sinasabi sa asawa ko, darling, sabi ko, isa kang ubas. Isa kang ubas, sabi ko. Ang tingin ko sa iyo ay 25 years old.
Kasi kapag nabago ang puso, mababago din ang pananaw. Amen po ba? Oh. Kaya ang salita ng Panginoon, ang binabago niya, hindi yung mata. Binabago niya ang mata ng ating puso. That is vision. O gagamitin natin ngayon about vision. Anong nakikita niyo rito? Oh. Ito, sa loob nito ay mayroon buhay. Kung tingin mo sa labas, walang buhay yan, walang silbi. Dito sa loob may buhay. At sa loob nito ay may bunga. At sa loob nito may puno. At sa loob nito may bunga. At sa loob nito may binhi, may bunga, may puno, may bunga. Until such time, yung buto na to magiging siyang forest. That is vision. Parang malungkot ka. Palakpan minsan pa ang Panginoon. Kaya kung tingin mo ang sarili mo, parang nag-iisa ako, wala, batapon ng buhay ko, wala akong silbi. No, my good friend. Hindi ganyan ang pagka-design mo. Kinukulong ka lang ng iyong mata. Kinukulong ka lang ng mundo. Pero ang totoo, isa kang binhi, punong-puno ng buhay. Punong-puno ng pag-asa. At mayroon kang silbi. Mayroon kang magagawa. Huwag mong ayan, kung itapon ka, kung itatapon ko to sa malayo, sa akin walang silbi. Pero ang bunga ito, hindi mo pwede pigilin ang kanyang pagtubo at ang kanyang pag-usbong at ang kanyang bunga. Dahil ito ay isang makapangyarihan ng likha ng Diyos. Ikaw kapatid, hindi mo alam sa buhay mo ay mayroon nagagawa. Mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka lang aware. Amen. Paminsan pa ang Panginoon. Okay, sa pagkakataon nito, nakita natin yung mismong kapatid niya. Physical abuse, mentally abuse, talagang sinasaktan siya. Ikaw, maghahari ka sa amin. Pati tatay niya, ikaw, nanay mo, mga kapatid mo, yuyuko sa'yo. Yung vision na yun, tawag ko doon, my personal word, killer vision. Baka sa iyo, mga kapatid, mayroong mga tatawag na, in my words, killer vision. Pinapatay niya yung pangitain mo ng mundo, ng sitwasyon. Huwag mong ayahan, patayin ang iyong mga pangarap mo, ang iyong mga dreams mo. Ano? Mag-ano ka, ganito ang course mong kukunin mo. Tamayaman tayo. Takaya natin yan. Tawag killer vision. No. By God's grace, magtatapos ka, anak. Yun. Huwag mo siyang patayin yung vision na yun. Huwag mong i-cut yung bagwis niya. Kundi, i-ready mo siya sa kanya na vision na nakikita. The second one, okay? Okay, second one, yung vision restorer. Yung vision restorer, ito tawag dito, yung tinatawag na kung saan na kapag na-break yung ating limitation, na-break yung vision natin, isa lang dapat mong gawin. Pastor, marami akong pangarap sa buhay. Dahil sinabi nila sa akin to na hindi ko magagawa at wala akong kakayahan na gagawin ito, anong dapat kong gawin? Go back to your first love. Go back to your first love, my good friend. Kung sabihin na sa'yo, walang silbi yung pangarap mo, at diyan ka lang, no. Go back to your first love to God. For sure, yung plano ng Diyos sa buhay mo, it will come to pass. Huwag kang palim sa nakikita mo, sa narinig mo. Let God fulfill the purpose of your life. Amen po ba? Okay? Yung tatawag na una, yung vision. The second one, sa kanyang mga kapatid, binigyan ko ng title, division. Yung una, vision. The second part two is division. And the third is provision.
Pastor, paano ko malalaman yung vision ay mula sa Diyos? Napakasimple lang. Kung ang vision, okay, tingnan natin dito. Huwag kayong mag-alala, malapit na ako matapos. Tignan ko lang yung kondi ko. A vision is not just for your personal benefits. Ang isang pangitain, hindi lang yung personal na kapakinabangan. But it is for the benefits of many. Let me repeat to you, my good friend. A vision is not just for your personal benefits, but it's the benefits of many. Yun ang purpose ng vision. Pastor, paano ko malalaman na yung vision ko ay mula sa Panginoon? Ganito kapatid, napakasimple yan. Yung sinabi ng, ayan, malaki na ang aking kamalig. Meron siyang vision Gigibayin ko to at gagawa ko ng pinakamas malaki. That is vision. At sasabihin ko sa sarili ko, enjoy. It's not a vision from God. It is your ambition. Amen. No? Ambition mo yun. Kaya kung masipag ka, depend on yourself. Depend on your personal aim towards God. In. Malayo yung transmit dito. Okay, no? No. Kaya tayo, dito lahat, majority, 1,000%, 100%, we are living in the vision. It's not my personal ambition. We plan. We develop our business. It's not just for our personal benefits. I own a business, planning to support the pastors. In my sight, hindi ko kaya. Hindi ko kaya supportan yung mga ganito. But deep inside my heart, I will support the man of God. That is my vision. Hindi ko kaya, but God can. Palakpan minsan pa ang Panginoon. Provision. If God gives you a vision, He gives you provision. Provision, when we see God's faith, in faith, we see God's provision. Kapag nakita mo ang Diyos sa magitan ng panampalataya, you see the provision. Nakikita mo yung provision ng Diyos. Kasalukuyan na parang walang-wala ka. Lagong sinasabi, nung wala ka sa Panginoon, WW ka. WW mismo, walang-wala. Ngayon, M&M na tayo ngayon. Because of Christ, my good friend. Kapag sabing provision, supply, providence, favor, God supply. Yan ang Diyos. Hindi mo pwedeng hiwalay ang Diyos sa provision niya. Hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kamay at bahala ka na dyan, ligtas ka na. No. Provision means God. Hindi ko ibibigay ang pera lang sa anak ko, kundi maging buhay ng ama, ibibigay sa anak. Ganyan ang provision ng tatay sa kanyang anak. Okay? At sa ating paghahanda, well, Satan, he takes away the provision from God. But Jesus came to give us life and abundant. Dumating si Kristo para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasi. Ano man ang kapaitan na dumadaan sa buhay mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, hindi yan kagustuhan ng Diyos. Dumating si Kristo para ang buhay mo ay maging ganap at kasiyasiya. Okay, palakpaminsan pa ang Panginoon. Sabayan tayo ng mga music team. Well, yung pinaka-slide, last slide, bago tayo aawit. Abang nagre-ready sila. Pwede sa next slide. Yon, next slide. Yun.
Ang sabi dito, okay, ang sabi diyan, okay, ang sabi diyan, in the book Isaiah, sabi niyo, in Exodus chapter 14, God said to Moses, I am who I am. It is what you are to say to the Israel, I am has sent you. Sabi ng second verse, sabi niya, sinabi ng Diyos kay Moses, ako nga. Ito ang sasabihin mo sa mga Israelita, ako ang sinugo niya. The word who you are, it means, sino ka? Sabi ni Moses sa Diyos. And God said, I am. I am. I am who? I am Jehovah Rohi, your healer. In times of sickness, Jesus is your healer. Yahweh is your healer. Who you are, I am Jehovah Shammah. In the time, in the time of needs, I'm always here for you. Jehovah Shikinu, you feel unrighteous, but yet Jehovah said, I am your righteousness. Ooh. Next slide, sabi niya, may tayo na, sayang naman. Yan. Jehovah Shalom, it means peace. If you are worrying, hindi ka makatulog, and the peace of God rules in your heart. Jehovah is our peace. He is our shalom. In time of needs, lacking material things, whatever it is, Jehovah Jireh is our Lord provider. Jehovah Rohi, Jesus said, and God said, I am the good shepherd. Who you are, sabi ni Peter, ni Moses, I am Jehovah Rohi, your good shepherd. As I'm the last, Jehovah Nisi is our banner. Can I see your banner? This is our banner. A sign of victory. Marami tayong mga problema. Di ba? Kapag may problema ka, nakaganyan. Hindi ka makatindig. Kaya pumunta ka, tamad kang magtaas ng kamay. Moses said, who you are? I am Jehovah Nisi, your banner. You are the sign of victory. Let us stand and raise your banner. The sign of victory. Jesus is our victory. Come on, church. Raise your hands. It is symbols of victory. I am, he said, Jehovah Nisi. He is your banner. Minsan nakita nito, ay talo ako dito, talo ako dito. No! Raise your hands and say, you are my banner. You are my victory. Jesus is our victory, my good friend. Don't lose hope. Don't lose hope. Jesus said, He's a good God. Yes. Sing it out. Crown him King of Kings. He is a coming King. Crown him Lord of Lords. Sing again. Wonderful Counselor, the mighty God. Worship Him. Emmanuel. Raise your banner. God is with It is symbol of victory. Victory in Jesus. And He shall reign. He shall reign. He shall reign Sing it loud. forevermore. Hallelujah. Crown him King of Yes. Kings. Yes, Lord. Crown him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Yes, Lord. Thank you, Lord.
at Panginoon, are you blessed? Amen. So we have the vision, we have now the vision, the power of the vision. Napakaganda po ng pitching po niyo sa Edin. At salamat po din sa kanyang sing mensahe sa paggamit ng Panginoon sa kanyang buhay. Salamat din sa kanyang misis na ubas sa kanyang misis. Salamat. At ganoon din sa kanyang mga anak. At ganoon din po, yung mga parents po ni Sir Edin, nandun po sila sa dulo po. Salamat po sa lang buhay. Na kung saan naipanak po si Edin sa buhay nila. Kaya, pray pa na. At alam po, kayo rin nagagamit na pa lang in a different way, sa different parang, pero pare-pare tayo nagagamit na pa lang. At wala siyang tinatay, at wala pong nakahigit sa pastor, at nakahigit sa ordinaryong tao. Pare-pare po tayo sa harapan ng Diyos, sa ating mabuhay. Ayan. Kaya, puri pa no, sa bagay ito. At sabi nga po ng 3 John, please, Lord. 3 John. Okay? Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health and just as your soul prosper. So, English po, ang ginagawa po yun, King James, New King James, kasi po, hindi po masyadong clear sa Tagalog. So, beloved, yun po'y patungkol kay chaos, gayo, na kung saan talagang na, malapit ang si Paul kay John, kay Gayo. At nandun yung kanyang desire na siya maging prosperous, maging mag-prosper sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. So, yun ang desire po niya. At alam ko, ganun din ang desire ng Diyos sa ating mga buhay. Na tayo mag-prosper sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. At sabi nga po sa atin, anumang prosperity natin narasan, as lahat ng aspeto ng ating buhay, ay tunay nga po, na hindi po pasarili lang. Pasarili lang ang will of Panginoon, kundi para sa iba rin tao. Kaya, ang layunin niya, na kay payamanin sa lahat ng aspeto ng buhay, para sa sarili mo at sa pamilya mo at para sa lahat ng tao, hindi lang para sa sarili mo. Yan po ang nais sa Panginoon, na tayo mag-prosper sa lahat ng aspeto ng buhay natin, financial, spiritual, and also sa ating pong health sa ating mga buhay. That is the purpose of God. And that is for such a time as this, may purpose ng Diyos sa ating mga buhay. At siya po ay merong vision sa ating mga buhay na tayo mag-prosper lahat ng aspeto ng ating buhay. Ako saan po, yan ang purpose ng Lord sa ating mga buhay. That is yan lalo pa lang, ayaw niya na ikaw hindi prosper. Pero iba po, ang klaseng prosperity, no, na category. Hindi po sabihin na wala kotse, wala kang pagandang bahay, hindi ka prosper. No. Ang prosperity, makikita natin sa huling verse, ay kapag ikaw ay nag-mature sa spiritual buhay mo, that is prosperity. At susunod po ang lahat ng bahay sa buhay na yan. Sa buhay na yan. Kaya po, yung pong spiritual maturity, soul prosperity, ay nandun po. Nakusanay po. Kapag nagkaroon ka ng soul prosperity, ibig sabihin, nag-mature ka, nag-grow ka in your relationship with God, in your sa inyong knowledge, pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya po, ikaw ay lalago sa buhay mo at magkaroon ng faith at magkaroon ng vision. So kaya po, ang mga kapatid po ni Joseph ay wala po silang vision na direksyon sa lang buhay. Dahil kaya na-peris po sila. Ang vision na pinag-usapan dito, hindi pangarap, ay sa buong bilyo, hindi pangarap, hindi sarili din, kundi yung vision na niyandaan na, Panginoon, sa iyo. Niyandaan niya beforehand. Sabi nga ni kay Jeremiah, bago ko panganak, ay nasa pupunan ka pa lang ng nanay mo, meron lalilin ang Diyos sa buhay ni Jeremiah at ganoon din po.
At kay David, di pa siya napanak, ay king na siya ng Israel. Kaya po, kapatid, ikaw ay at ako, ay may lalo ni Diyos. At sabi nga po ng good health, no? Naisip po lang, good health. At nandun yung good health, na kung saan dahil sa Panginoon, na magkaroon tayo ng good health. At bakit po? Ang purpose doon ay because you are the temple of God. Kaya I believe sa aking katawan at sa inyong katawan, ay ang layo niya po ay yung tayo po ay gumaling. At bago natin makita ang manifestation, makita mo natin na tayo pinagaling na Panginoon. Kaya kung nakikita ko, unti-unti, na nandun yung manifestation ng ating buhay. At si Joseph, nung sila nagkaroon ng vision, hindi man niya lubusang alam kung paano ito magkaroon ng katuparan. Kaya basta magpatuloy lang po tayo, in spite of, habang nagkakaroon ng mga hadlang, sabi nga ni Pastor, yung pong hadlang, division ng Diablo, huwag natin ayan na tayo po'y mahadlangan ng mga pangyayari sa buhay, sa pangyayari sa kapaligiran, na parang wala nang kakaroon ng katuparan. Yung nakikita natin, no, basta magpatuloy po tayo, at di man natin alam paano mangyayari sa buhay ni Joseph, sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Jeremiah, pero po, nagkaroon ng katuparan ang vision na bigyan ni Diyos sa kanya, dahil sila po ay nag-mature. At nakita lang klaro kung paano ito nagkaroon ng katuparan sa lang buhay. Kaya let our soul ay magkaroon ng prosperity. Kung saan magkaroon ng malalim na pagkakilala, tayo magkaroon ng maturity. We are already matured in the spirit, but in our soul, ay ang ating kaluluwa ay magkaroon ng patuloy na maturity and growth sa ating mga buhay. Para sa ganun po, makakita po tayo ng vision. In spite of anong mga nangyayari sa ating paligid, sa ating buhay, katulad ni Joseph, katulad ni Abraham, na marami gusto lang di pinagdaanan na hinahadlangan ng Diablo, hinahadlangan ng mundo, para sila hindi magamit ng Diyos. Kaya ikaw, kapatid, ako, ipuntili ka ng Diablo, pero huwag tayo pahadlang na manalo siya. Alam ko na si Joseph, ay siya po, ay nag-struggle din. Siya po ay nag-meditate, nag-isa, ba't nangyayari ito sa akin? Ba't ganito, kung nasa ambition, hindi po sila nagpatalo si Jesus. Hindi sila nagpatalo sa kanyang sarili, sa agam ng kasarili, kaisipan, kundi nakanaig sa kanya kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoon, at kung sino na dakila ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya bawat ang kanya ginagawa, siya po ay nagpo-prosper unti-unti hanggang ito ay magkaroon ng ito para na ang mga kapatid niya, mga magulang niya ay yumuko sa kanya at hindi lang po ang pamilya niya ang nabigyan ng biyaya, kundi lahat ng taong nasa sakupan ni Diyos ay nabigyan ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi ni Pastor din, kapag masasabi mong ito yung vision mula sa Diyos, ang vision na yan, dahil yan ay para sa lahat, hindi lang para sa sarili mo. Nagkaroon ng sakyan, bahay, karoon ng maraming pera, para gawin ko lahat ng bagay, sabi nga, ng kanyang talinghaga, na kanyang kalimbawa, na nagtrabaho ako, malaki ng kamalik ko, iambak ko lahat ng aking kayamanan dito, at kayo mo po kasaya. Yan po ay pansarili lang, personal gain. Yan po ay hindi po ito mula sa Diyos, kundi mula sa sarili mo. Kaya po, malinaw na ang vision ay mula sa Diyos, at ito kapag mula sa Diyos, ito ay para sa lahat ang tao na ikaw ay ginagamit ng Panginoon at hindi ka masarili, hindi ka self-centered, kundi you are God-centered. Amen? Kaya, Kairos, tagumpay! Sabi natin, Kairos! Yes!
yan po ay oras natin sa ating mga buhay na makita ang vision ng ating mga buhay. We bless you, we God bless you, at purihin pa na sa mga ito. Kaya po lahat tumayo at magpuri, magsamba sa Panginoon. Sige, kakanta natin yung pinakata di po sa King of kings, crown him Lord of lords, wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with us. Yes, Lord! He shall reign. He shall reign. He shall shall reign reign. in our lives. He shall Oh, reign in everybody. Talagang tao. Crown him King of kings. Crown him Lord of lords. It's wonderful. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel. Emmanuel, God is with us. He shall reign. He shall reign. He shall reign forevermore. He shall reign. He shall reign. He shall reign forevermore. Yes, Lord. Oh, we praise you. We glorify the name of God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat sa iyong ginamit. At tunay, Panginoon, sa buhay niya, ay kayo ang patuloy kumikilos at ang usap ka siya, ganoon din sa kayong pamilya at ganoon din sa kayong mga gulang. Kaya Lord, salamat po sa mga ito. Salamat sa iyong pag-uusap sa amin. Salamat, Panginoon, bigay mo ng klarong pagitain sa aming mga buhay. Paano kami lumakad, paano kami mabuhay sa mundo. Ikaw, Panginoon, ay meron pong pagitain sa aming mga buhay namin. Sa araw ng mga buhay, pakita namin maliwanag, unti-unti, Panginoon, kung ganito, magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay. At kami, ang pamilya, at ganoon din sa mga ibang tao, ay sila po, ay makita nila, ay kayo, katulad ng buhay ni Joseph. Ikaw ang nakikita sa buhay ni Joseph. Lord, we thank you. We give praise and glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we all say, Amen. God bless you po. God bless you.